Sa halos 5 dekadang pag-aasik ng karahasan ng mga NPA sa kabundukan, tila wala pa ring kasiguraduhan kung kailan matatapos ang hidwaang nagbubukod sa mga Pilipino. Sa gitna ng mga enkwentro, buhay ang naging kabayaran para sa ideolohiyang pilit nilang ikinikintal sa isipan ng mga Pilipinong napabayaan ng pamahalaan. At sa kadahilan ng pinagkaitan umano ng hustisya at katarungan ang karamihan, dito na nag-uugat ang hindi matapos-tapos na digmaan. Bukod sa presensya ng mga bandidong terorista sa Zamboanga Peninsula, lingid sa kaalaman ng lahat ang patuloy na karahasang idinudulot ng NPA sa lugar. Kabilang sa 1st Infantry Tabak Division at 102nd Infantry Brigade ng Philippine Army, ang 53rd Infantry Battalion na pangunahing nakatutok sa paglansag ng iba't ibang guerrilla fronts sa Zamboanga del Sur. Ayon kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, ang battalion commander ng 53rd IB, ilang dekada ring naging kasangkapan ng NPA ang buong lugar dahilan upang makabuo ang mga ito ng iba't ibang guerrilla units ng kanilang kilusan. Yung NPA, napakabilis yung recruitment nila using the socio-economic issues. Dagdagan pa ng propaganda at disinformation campaign ng NPA, so madaling na-entice yung mga tao. Ang Front Committee Kara ng Western Mindanao Regional Party Committee o WMRPC ang pangunahin noong nag-ooperate sa mga kanayunan sa Zamboanga del Sur. At dahil sa malakas na hatak ng kilusan noon, iba't ibang kalupitan ang naiwan sa kasaysayan ng lugar. Isa na nga rito ang pag-atake nila sa bayan ng Tigbao noong 2012, kung saan walang awa nilang dinisarmahan ang mga pulis sa istasyon ng mga ito. Kabilang din sa trahedyang ito ang pagkakadukot ng isa noong pulis na ginawang human shield sa kanilang pagtakas. Kaliwat kanan din ang bakbakan sa bawat sulok ng lugar. Dagdag pa ang iba't ibang kaso ng pangingikil. Ngunit higit pa sa pakikipagpalitan ng mababangis na bala, batid ng militar na hindi ito ang tuwirang sagot sa pagkasugpo ng rebelyon sa lalawigan. Collective yung pag-address ng problema. At the same time, yung problem kasi is multi-layered. That's why we are engaging the communities. Sa tulong ng EO-17 ng kasalukuyang administrasyon, unti-unting naibsan ang problema sa insurensiya sa bansa. Kasabay nito ang lalo pang pagpapaigting ng mga militar sa pagbabantay ng mga entrance at exit points ng mga NPA sa mga kabundukan. Matagumpay mang nabuwag ang ilang guerrilla fronts ng NPA. Ang mga natirang miyembro ng kilusan muling nagsama-sama para maghasik muli ng kaguluhan. Pangunahing naging target ng 53rd IB ang isang leader at commander ng main regional guerrilla unit ng WMRPC na si Roel Muñasque o mas kilala bilang Commander Jotham. He is the leader of the main regional guerrilla unit. Ito yung unit na nagkakandak ng mga atrocities, mga offensive actions against government installations. Mga kasama! Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagkataranta at pagkabulabog ng buong bayan ng Tigbao. Nilumpo natin ang buong pwersa ng kapulisan. Parang mga kabute na naghahabol ng hangin yung mga sundalo ng 53rd IB. Mula sa araw na to, kikilalanin ng mga politiko ang Western Mindanao Regional Command ng New People's Army. Tayo ang totoong tagapagtanggol ng mga mahihirap at naaapi. Commander Andoy, sabihin mo sa lahat ng mandirigma na hindi dapat sila maging kumpiyansa. Siguradong re-rest back ang mga sundalo. Commander Jotham,
Kailangan natin mag-recruit ng mga bagong kalalakihan sa kilusan. Panigurado nang gagalaiti ang mga sundalo. Dahil di nila kalain na mapapasok natin ang bayan ng Tigbao. Sige. Sabihin mo sa mga marirecruit, bibigyan natin sila ng buwan ng sahod. At dahil dyan, bilisan ninyo ang pangongolekta sa mga negosyante. Sunugin ninyo ang mga equipment ng mga kontraktor na hindi magbibigay. Kailangang makahanap tayo ng malaking pondo para makapaglunsad tayo ng mas malaking operasyon laban sa gobyerno. Patuloy nating bubulabugin ang buong lalawigan ng Zamboanga del Sur. Makakaasa ka, Commander. Ngunit tiyakin lang natin na may bibigay natin ang parte nila buwan-buwan para walang kakalas. Commander, ang Hukbong Kara Guerrilla Unit ay kaisa mo. Kaya magre-recruit kami ng mga kabataan, ng mga tambay, sa Gipos at Lakewood. Lahat yan dadalhin namin dito. Sige. Mga kasama, makinig kayong lahat. Bukas ay magbabahay-bahay tayo, lahat ng papalag at hindi magbibigay. Patayin yung lahat. Kailangang iparamdam natin ang ating presensya sa buong Zamboanga. Intindihan nyo? Opo, Commander! Sagot! Opo, Commander! Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Mabuhay ang NPA! Mabuhay! Sana ba kayo lahat? Listo kayo. Hindi pwedeng mabigo na naman tayo sa lakad natin ngayon. Inaasahan ng higher headquarters na matutumbok natin ang pinaglulunggaan nila Commander Jotam at Andoy. Mula rito, sasakay tayo sa KM truck natin papunta sa Lakewood. Sa crossing, maglalakad tayo papunta sa target. Kailangan matuntun natin ang kuta ng mga NPA. Is this clear? Yes, sir! Okay, move! Move! Kasama noon sa blocking forces ang ngayon operations officer ng 53rd IB na si First Lieutenant Jonathan Cerniches. Ayon sa kanya, tumagal ng isang araw ang pagmamanman sa mga NPA bago nagkasa ang militar ng pagsakote sa naturang grupo. So nag-conduct po kami ng operations. Then in the first day, sir, yung isang team nakakuha na ng enemy hideouts doon sa location na objective na pinuntahan nila. Ingat mga kasama, may mga bombang nilagay. Lopez, doon kayo sa kabatoong pumuesto. Sergeant Gobo, doon kayo sa bandang ilog. Sir, ito na yung main cam ng mga NPA, sir. Yan tama yung impormasyon na nakuha natin. Magi, may mga sundalo. Ha? Sige! Salubungin yung sa unahan! Kapa! Binakbakan tayo, men! Cover! Kapa! Commander! May tinamang daw sundalo! Puno na kami sa baba! Sumunta lang kayo! Dali baba! Unahin niyo yung mga sniper na tumitira. Sir, may tama si Sergeant Gomez at Corporal Lopez. Napangin si Gomez. I-secure niyo yung mga tropang may tama. Mga tropa, go you fire! Mga kasama, asan? Tignan mo dito ang kampo. Nag-declare ako na i-assault ko na yung kasi pa kunti-kunti na lang yung pumuputok. Then in-assault namin. Iniwan namin yung squad na ang na-engage doon. Then pag-assault namin, yun sir, marami silang naiwan na pagamitan doon sir, tulad ng mga backpack nila. Na-recover sa pinangyarihan ang iba't ibang kalibre ng baril,
maging ang ilang kagamitan ng NPA. Dalawa naman ang nasugatan sa panig ng militar, habang isa naman ang patay sa kampo ng NPA. Batay sa investigasyon ng militar, posibleng naroon nung panahon na yun ang kanilang hinahanap na si Commander Jotham, dahil ang grupong yun ay ang pinagsanib na puwersa ng nagkawatak-watak na guerrilla units ng NPA. Joint sila ng MRGO o yung tinatawag namin Main Regional Guerrilla Unit and yung Guerrilla Front Cara. So under siya ng WMRPC, yung Western Mindanao Regional Party Committee. Lalo pang nagpursige ang militar sa pagtugis kay Commander Jotham. That is the main mission ng aking batalyon. Ano yun? Is to dismantle and destroy the leadership of the main regional guerrilla unit. Paano ko ma-outsmart etong guerrilla unit na pinamumunuan ni Jotham. Dali lang. Kaya pupunta. Bro, pakicheck mo nga to. Sir, duda ako sa mga ito. Di taga dito yung mga yan. Kayo matakot, di namin kayo sasaktan. Wala sa patakaran ng mga sundalo ang manakit. Makipagtulungan kayo sa amin para magkaroon kayo ng bagong buhay. Saan nagtatago si Commander Jotham? Sir, protektahan nyo kami. May na-hold na dalawang civilian. Yan nag-conduct ng interview. Yung pala, we found out na yung dalawa na yun, courier ni Jotham. Nabanggit nila, sabi nila, dadalhin namin ito sa grupo ni ganito, grupo ni Jotham, sa isang ganyang lugar. Kitang-kita mo yung food supplies, meron pang plug ng NPA, meron pang mga damit. In short, naibigay yung location. September 2020 nang matukoy na nasa isang liblib na lugar sa bayan ng Dumingag, Zamboanga del Sur ang grupo ng MRGU. Isa sa mga naatasang manguna noon sa operasyon ay ang squad leader na si Corporal Fritz Floyd Prejoles. Ayon sa kanya, madaling natunto ng grupo ang hideout ng NPA dahil na rin sa bakas ng kanilang mga paa sa lupa. Yung time na yun, sir, magsaing sana sila, sir, ng tanghalian. Nagigit sila ng tubig doon sa may sapa, sir. Kaso, yung mga footprints nila, sir, is basa pa yung mga bato, sir. Kaya nag-decide ako, sir, na mag-hold muna, sir, doon banda sa baba, sir. Pinayupak na 53rd IB yan. Inaaraw-araw na pagpapatrol, ah. Malaman ko lang kung sino ang asset nila. Papalatan ko ng buhay yan. Pala, Commander. Inaalala ko lang ating mga kasamahan na mabigay na yung sahod nila. Halos 3 buwan na. Gugutom na yung pamilya nila, Commander. Anak ng teteng, ayaw mo sila magutom! Mga atat sila sa pera. Alam naman nila kailangan natin bumili ng baril at mga bomba eh. Ang sa akin lang naman, Commander Jotham, mabuting nakasiguro. Nagkalat na ang sundalo sa bayan at halos nagbabaybay sila. Lalo na sa bayan ng Gipos at Dumingag. Commander, maraming sundalo ngayon ang nakadeploy sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Lalo sa bayan ng Mayag. Halos lahat nagmamatsyag. Hindi nila tayo mahahanap sa hideout natin sa Dumingag. May mga nagbabantay na sa baba. At sabihin mo sa mayor ng Dumingag, guguluhin natin ang bayan pag nag-request pa siya ng mas maraming sundalo. Ano yun, mga sundalo? Dapa! Hindi nyo nadali yung gamot. Tama ako. Ano ba yung mga kasama natin? Nagbutan, hindi ba ang tama mo? Hindi tayo sapa. Kailangan madala ka bago maubos yung dugo mo. Halika!
Kontakin mo kung sino makakatulong sa atin. Yung mga dokumento na iwan. Ang mapa sa buong Zamboanga Peninsula, malalaman nila kung sino sumusuporta sa kinisan. Wala kayong mga ano dyan, bandage. Mga kasama, unahin nyo halugugin ang lugar. Pakiramdam ako na nandito pa si Commander Jota. Umabot ng halos 30 minuto ang palitan ng putok na nauwi sa pagkamatay ng isang NPA na kinilalang si alias Gogo at ang pagkakasamsam ng mga baril at iba pang kagamitan sa kampo ng NPA. Maghalo yung sir, kaba sir, tapos siyempre sir, malungkot sir kasi may namatay na pare-pareha naman tayo Pilipino sir, tapos nag-away. Hindi talaga natin yan maiwasan sir. Ayaw natin na magpatayan. So hanggat maaari, hindi ko rin pwedeng sabihin na huwag tayo mag-operate kasi magkakamatayan. It is our duty rin, it is our mission to make sure na wala talaga tayong problema pagdating sa insurgency rito. Sa inkwentro din na yun, napag-alaman ng militar na mayroong lubhang nasugatan sa NPA dahil sa mga bakas ng dugo na nakita sa kanilang pagtakas. Mayroon pong mga sibilyan na nakapag-report sa amin na mayroong armado doon sa bayan ng Suminot, doon po sa hinterland barangays nila, sa barangay New Carmen. Nagsabi po sila na yung isa is sugatan, may tama po ng bala. Iniwan po ng mga kasama nilang armado at nanghingi ng tulong na kung pwede is madala siya sa hospital. May nag-report na naman sa amin na sir, dinala sa hospital. Malakas yung putok ko noon na mukhang big fish to, something like that. Kasi dinala sa hospital eh. Laking gulat na lamang nila na ang NPA na yon walang iba kundi ang matagal na nilang pinaghahanap na si Commander Jota. Lahat ng hospital doon is binantayan po namin kung saan sila magpunta. Dinala po nila sa Zamboanga del Sur Medical Center yung sugatan na NPA. Naabutan namin siya. Kinilala nila na yung sugatan na NPA ay si Akad Jotam or Commander Jotam ng Main Regional Guerrilla Unit. Agad namang inilipat sa 1st Infantry Division Hospital si Commander Jotham sa pangambang maaring magdulot ng tensyon ang kanyang presensya sa mismong ospital at sa lugar kung saan siya panandaliang ginamot. Nung nalaman nila na yung ginamot nila ay commander ng NPA, natakot po sila na baka i-rescue si Akad Jotam ng mga kasamahan niya. Kaya ka namin patayin kung gugustuhin namin. Pero kahit kailan, hindi naging patakaran ng sundalo ang pumatay na walang kalaban-laban. Kaya sana, maramdaman mo na binigyan ka pa rin namin ng pagkakataon na magbagong buhay. Sana pinatay mo na lang ako. Nang hindi nyo na masaksihan na patuloy akong maninindigan na kami lumalaban para sa mahihirap at mga nahahapin. 18 kaso ang haharapin mo sa korte at sa batas ng Pilipinas dahil sa mga kasalanan ginawa mo. Ang pagpatay, paninigil, panununog, at pagwasak ng mga ari-arian ng mga inosenteng sibilyan. Haharapin ko. Kung ako man ay nabigo at kayo ay nagtagumpay, isusulat pa rin sa kasaysayan ng Zamboanga del Sur na minsan ay may inagawan ng lupa, naghanap ng karapatan, lumaban para sa hustisya, alampagin ang gobyerno at isulong ang revolusyon. Pinahanga mo ako sa iyong paninindigan, kaibigan. Pero sa huli, kailangan mo pa rin
buksan ang iyong isipan na mali ang pamamaraan nyo ng pakikipaglaban. Nagdusa ang bayan sa mga kasalanan ginawa nyo. Tama lang, parusahan ka sa mga ginawa nyo. Dahil ang Pilipinas ay may batas at may hustisya. Ang pagkakahuli kay Commander Jotham at pagkakalansag sa kanyang grupo ay isa lamang senyales na malapit nang mabura sa mapa ng Zamboanga del Sur ang Pulang Kilusan. Para sa buong puwersa ng 53rd IB, masasabi nilang sumisimbolo ito sa katarungan at hustisya para sa mga biktima ng maling ideolohiya. Mga atrocities na nakomit nila nung araw, just like the Tigbao, extortion, yung mga napatay na sundalo, patay na sa civilian. So sabi ko is, ito yung justice na naibigay sa mga tao. Sa loob ng maraming taon, iginugol ng Armed Forces of the Philippines 1st Tabak Division ang kanilang puwersa para labanan ang New People's Army dito sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Ipinamalas nila ang kanilang katatagan at ang kanilang katapangan. Marami na rin mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin sila sa kanilang misyon upang supilin ang kalaban ng pamahalaan. Magandang gabi, Pilipinas!